Hindi porket naibigay mo na ang lahat-lahat para sa taong mahal na mahal mo, ay masusiklian na niya ang pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Ako nga pala si Elsie, 29 years old at palaging nakikinig sa Dear IFM. Magaganda kasi ang kwentong napapakinggan ko rito at madalas, nakaka-relate ako sa pinagdaraanan ng mga letter senders. Nararamdaman ko ang mga hirap at sakit na kanilang nararanasan. Kaya Mayora, naisip ko naman na ako ang magbabahagi ng aking kwento. Hindi rin naging madali para sa akin ang mga nangyari sa akin nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko alam kung makakatulong ba sa akin kung ipaparinig ko sa inyo ito, pero malaking bagay na rin sa akin kung maintindihan nyo kung ano ang nararamdaman ko. Oh, yes eh. Mabuti na lang, nandito ka na. Akala ko hindi ka na darating eh. Puwede ba naman yun, Mark? Kilala mo naman ako eh. Basta tinawagan mo ko, nandiyan agad ako para sa kaibigan ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit sa trabaho, ang laki ng tulong mo sa akin. Maasahan ka talaga. Sus, pagdating kaya sa trabaho, iniisahan mo lang ako. Alam mo, mabuti na lang. Mabait ako sa'yo. Teka, nasan nga pala yung mga kasama natin? Nako, mukhang hindi na darating. Ganyan naman yung mga office mates natin eh. Hindi sumusunod sa usapan. Baka naman kasi tinatamad lang. Hayaan mo na. Baka gusto nilang magpahinga at nakaka-stress naman kasi talaga yung trabaho natin this week. Hi bro. Masyado ka naman natang tahimik dyan. Hi. Magsalita ka naman. Kanina pa kami nag-uusap ni Mark dito oh. Friend ka ba niya? Oo. Kaklase niya ako nung high school. Okay. Ngayon lang kasi kita nakita eh. Elsie nga pala. Jean. Ano? Jean? Sinasabi mo ba yung pangalan mo sa akin? Oo. Jin nga yung pangalan niya. Ikaw talaga oh. Napagtripan mo pa yung kaibigan ko oh. Sorry na. Hindi ko naman siya pinagtitripan eh. Hindi ko lang talaga siya maintindihan. Parang hindi kasi natin siya kasama dito. Hello? Okay ka lang ba? Uy, Jin, pre. Pasensya ka na dito sa office mate ko ah. Makulit talaga yun si Elsie. Huwag mo na lang pansinin yung mga pangtitrip niya sa'yo. Ayos lang, ayos lang. Sige, alis na muna ako. Mag-usap muna kayo dyan, ha? Uy, pre, sandali lang. Kaya nga kita pinapunta dito para mag-iinuman tayo tapos ganyan, naalis ka naman. Baka kasi nakikigulo lang ako sa inyo. Alis na lang muna ako. Doon muna ako sa kwarto mo. Jean? Bro, alam ko ngayon lang tayo nagkita at hindi tayo close pero pwede ba akong makipag-usap sa'yo? Huwag mo naman kaming iwan ni Mark dito. 3 na nga lang tayo eh tapos hindi ka pa sasama sa inuman. Oo nga naman, pre. Huwag ka namang madrama dyan. Alam kong may pinagdadaanan ka pero kaya nga kita niyaya dito para kahit papaano maging masaya ka naman. Kaya naman pala. May problema pala tong kaibigan mo eh. Alam mo kapag ganyan, ang dapat dyan, pinag-uusapan habang umiinom. Talaga to, sinabi pa eh. Ayoko nga pinag-uusapan yung mga personal na problema ko. Alam mo, ang hirap mo namang kausap bro. Ay nako, sige. Kung ayaw mo pag-usapan natin yung pinagdadaanan mo, okay lang naman eh. Pero samahan mo naman kami ni Mark dito. Parang ang lungkot kasi kung, alam mo na, kung kaming dalawa lang. Pasensya na kayo, ah. Pati kayo nadadamay na sa problema ko. O sige, sasamahan ko kayo. Yun nga lang, baka hindi ako makasama sa kwentuhan. Makikinig na lang siguro ako sa inyo. Okay na yun. Basta kami na sa kwentuhan. Masining inuman. Pero malay mo, matulungan ka pa namin kung paano mag-open up ka sa amin ngayon. Teka, naiilang ka ba sa amin? Bakit? Huwag mong sabihin na sa unang pagkikita pa lang natin. Crush mo na ako agad, no? Pabiro lang naman yun, Mayora. Pero aaminin ko, nang unang beses ko palang nakita si Jean, ay na-attract na agad ako sa kanya. Kahit suplado siya ng panahon na yun, ang lakas ng appeal niya para sa akin. Nag-open up din naman siya kung bakit depressed siya noong mga oras na yun. Sabay-sabay kasi yung mga problemang pinagdaraanan niya. Minamaliit siya ng kanyang mga magulang dahil ang tingin nila sa kanya, hindi niya kayang humawak ng sarili niyang negosyo. May kaya kasi ang pamilya nila.
At masakit para sa kanya na wala silang tiwala sa kakayanan nito na kumita ng sariling pera. Pero ang mas masakit para sa kanya, nireject siya ng babaeng mahal na mahal niya. Naging close naman kami ni Jean at hindi ko na patatagalin, naging magkarelasyon din kaming dalawa. Ang akala ko, magiging masaya na siya. Pero, hindi pa rin pala, Mayora. Hindi pa rin ako sapat para makatulong sa mga hirap na kanyang nararamdaman. Babe, bakit ba malungkot ka na naman? Kanina ka pa ganyan eh. Ano ba yung pwede kong gawin para sumaya ka? Hayaan mo na lang ako, babe. Huwag mo na lang akong pansinin siguro. Ayoko namang maapektuhan ka lang dahil sa akin. Yun na nga yung nangyayari eh. Naapektuhan na ako. Bakit ba hindi mo nilang sabihin sa akin kung ano ba yung bumabagabag sa'yo? Para naman masolusyonan natin. Wala lang naman. Nape-pressure lang talaga ako. Kilala mo naman yung magulang ko, di ba? Jean, pwede bang huwag mo na munang isipin yung mga sinasabi sa'yo ng mga magulang mo? May sarili kang buhay. Hindi naman pwedeng sa lahat ng oras, papakilaman ka nila. Hayaan mo na. Ganun talaga sila eh. Teka, parang bango mo ngayon ah. Uy, ano ka ba? Hindi ako yan ah. Damit ko yung naaamoy mo. Talaga ba? Ano ba yung nilagay mo dyan sa damit mo? Parang ang bango eh. Ito, Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Ah, yan pala yun. Mabuti na lang talaga at mabango yung damit mo. Nawala yung lungkot na nararamdaman ko. Grabe ka naman. Pero masaya ako kahit na papano. Napasaya ko yung boyfriend ko. Huwag mo na lang kasi pansinin yun. Kaya ko naman tong sarili ko. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang kita. Siyempre bilang girlfriend mo, nandito ako para dumamay sa'yo. Salamat. Pero ayoko lang sana na maging pabigat pa ako sa'yo. Kasi yan yung sinasabi nila sa akin eh. Ay nako, huwag mo na nga silang pansinin, okay? Bakit ba ganyan yung mga magulang mo? Lagi ka na lang nilang minamaliit. Ewan ko ba? Sobrang bilib nila kay kuya. Pero pagdating sa akin, ang iniisip nila hindi ko kayang humawak ng sarili kong negosyo. Di patunayan mo sa kanila na kaya mo. Ipakita mo sa mga magulang mo na mali yung iniisip nila sa'yo. Paano ko gagawin yun, Elsie? Wala naman talaga akong sariling pera. Umaasa pa rin ako sa negosyo ng pamilya namin. Kaya nga malakas yung loob nilang maliitin yung kakayahan ko. Nako, yan yung problema sa'yo eh. Masyado ka nagpapa-apekto sa sinasabi ng pamilya mo. Hindi mo rin naman ako masisisi. Ikaw ba? Magagawa mong kalabanin yung sariling pamilya mo? Kung minsan tuloy, naniniwala na talaga ako sa kanila. Baka hindi ko na talaga kaya. Hindi mo naman sila kailangang kalabanin. Kailangan mo lang napatunayan sa kanila na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kung natatakot kang hindi mo magagawa ito na mag-isa, nandito naman ako eh. Nandito ako para sumuporta at tumulong sa'yo. Teka lang, wag mo sabihing magbibigay ka na naman ng pera para sa akin para simulan tong negosyo ko? Elsie, hindi mo kailangan gawin yan. Ayokong maglabas ka ng pera para lang sa akin. Okay lang yun, babe. May ipon pa naman ako eh. Tsaka may kilala akong mga tao. Pwede natin silang gawing mga koneksyon at makakatulong ang mga yun sa negosyo mo. Gagawin ko yung lahat para sa'yo. Ganon kasi kita kamahal. Babe, maraming salamat talaga. Kung di lang dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Ikaw talaga ang lakas ko. Ikaw ang inspirasyon ko. Masarap sa pakiramdam kapag narinig mong ikaw ang inspirasyon at nagpapalakas sa taong mahal mo. Kaya gagawin at ibibigay ko talaga ang lahat ng aking makakaya para matulungan ko ang aking boyfriend. Hindi ko na naisip kung gaano kalaking pera ang mawawala sa akin. Basta, nagbigay na ako kay Jean ng pera para masimulan na buksan ang negosyong kaniyang pinaplano. Ang inisip ko lang noon, nagtatrabaho naman ako sa isang magandang kumpanya at kahit papaano ay malaki ang aking kinikita. Kaya sigurado ako na mababawi ko pa yung pera. Humingi rin ako ng tulong sa ibang mga kakilala para lalo pang mapansin at makilala ang negosyo ni Jean. Matinding pagod, hirap at sakripisyo ang nilaan ko para sa negosyo ng boyfriend ko.
Nagbunga naman mayora ang aming paghihirap. At pagkatapos ng 1 taon, naging successful din ang negosyo ng taong mahal na mahal ko. Aring Jen! Ano, kumusta na pre? Akalain mo yun, oh? 1 taon na pala tong negosyo mo. Oo nga pare. Hindi nga rin ako makapaniwala. Grabe rin yung pinagdaanan ko para matayo to. Tapos ngayon, successful na. Yabang talaga ng kaibigan ko. Palibasa kasi, hindi na maabot. Ang dami ng perang yaman mo na, pre! Hindi naman ganun. Alam mo na kapag may mga taong umaapi sa'yo, lalo kang pinagpapala. At dahil na rin sa mga taong tumulong sa atin para mapatayo at maging successful yung business natin. Huwag mo rin silang kalimutan, babe, ah. Oo naman. Syempre, hindi natin kinakalimutan yung mga ganun tao. Pero, Jin, matagal ko nang gustong itanong sa'yo to eh. Hmm. Bakit nga ba mango shake at mango juice stand yung naisip mong negosyo? Pero naman, alam mo naman yung sagot dyan sa tanong mo eh. Teka lang, hulaan ko. May idea ako kung sino yung influence mo para dyan sa negosyo mo eh. Pre, nandyan na yata yung mga kabarkada natin, no? Ayun, no? Oy, ikaw wag mong iniiba yung usapan. Sige na, aminin mo na sa akin yan. Kaya ba mangga yung naging vision para sa negosyo mo kasi, naaalala mo Uy! kasi, Maingay. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Importante tong araw na to para sa akin. Jean, bakit nagagalit ka kay Mark? May tinatanong lang naman siya sa'yo eh. Wala, babe. Ang lakas lang mang trip talaga nito ni Mark eh. Wait lang, kausapin ko lang yung mga bisita. Sige babe, ikaw na munang bahala sa kanila. Mark, ano ba nangyari dun? Bakit bigla naman nagalit yung kaibigan mo? wala lang yun, Elsie. Baka stress lang kasi sa, alam mo na, dumadami na yung mga bisita nyo. Sigurado ka ba? Bakit parang galit na galit siya sa'yo? Parang hindi niya talaga nagustuhan yung sinasabi mo. Huwag mo nang isipin yun, Elsie. Yung totoo, binibiro ko lang naman siya. Kaya lang, wala yata sa mood eh. Hayaan mo na yun. Ano nga yung biro mo sa kanya? Gusto ko lang maintindihan kung ano ba talaga yung nangyayari. Wala lang yun. Basta, ano yun, inside joke lang naming magkaibigan yun. Hindi mo rin naman magigets yun kahit sabihin ko sa'yo. Elsie, sino nga pala yung babaeng katabi ni Jean? Si ano yun? Si Glyza. Siya yung social media manager namin. Bakit? Kilala mo rin ba siya? Para kasing pamilyar lang siya sa akin eh. Hindi ko lang alam kung kakilala ko ba talaga. Mukhang magsisimula na yata si Jean sa speech niyo. Oo nga no. Bakit hindi man lang niya ako tinawag? Ay naku, ano ba naman tong kaibigan mo, Mark? Nakalimutan na yata yung girlfriend niya. Guys, maraming salamat talaga sa pagpunta nyo ngayong araw. First anniversary ng business ko ngayon. Hindi ko to makakalimutan. Alam nyo, nagsimula lang naman to sa isang maliit na vision. Kaya, minaliit din ng mga ibang tao. At yung mga taong yun, mahalaga sila sa buhay ko. Grabe, Mark, no? Alam mo, naalala ko yung mga panahon na hindi talaga believe kay Jean yung mga magulang niya. Pero tingnan mo naman ngayon, napatunayan niya sa kanila na magiging successful yung business niya. Oo nga eh. Lumabas yung pagiging hardworking talaga ni Jean. Pero alam mo kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi naman niya maabot yung pangarap niya. Pero ganun talaga. Ang importante, matagumpay ang mango shake and mango juice business ko ngayon. At abangan nyo lang, dahil magkakaroon din ng branches to. Very soon! At dahil dyan, gusto ko lang pasalamatan yung mga taong naging susi, naging inspirasyon, para maging successful ang business na to. Uy, Elsie, mukhang ikaw na yan oh. Huwag ka na nga umiyak dyan. Nakakainis ka naman, Mark. Huwag kang magulo dyan. Paano ba ako haharap sa mga tao kapag ganito naiiyak ako? Siya yung taong naging katuwang ko sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko sa negosyong to. Kung wala siya, baka hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mark, maayos na ba yung itsura ko? Pwede ba akong humarap sa mga tao? At yung tinutukoy ko ay ang social media manager ng negosyo, si Glyza. maraming salamat sa kanya. Kung hindi dahil sa effort at magandang trabaho niya,
hindi magtatagumpay ang negosyo ko. Siyempre, may gusto ko yung gusto ko yung sandwich. Yung ganda na kayo nila. At ang ganda ng place na very Instagrammable. Saan mag-selfie-selfie dito? Kaya nga eh. Ang dami ko ng business. Salamat po sa pagpunta. Sige. Thank you po. Sure. Masarap po ba yung food? Oo, actually. Thank you. Thank you po sa pagpunta. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nag-enjoy po ba kayo? Salamat. Nag-order tayo nila po. Ay, thank you. Sa susunod po ulit ha. Hindi ko alam kung para sa inyo, Mayora, mababaw lang to. Pero magpapakatotoo lang ako. Sobrang nasaktan talaga ako dahil ang inaasahan ko, ako ang pasasalamatan ng boyfriend ko sa kanyang speech. Hindi niyo naman siguro ako masisisi dahil ako naman talaga ang nagpakahirap at nagsakripisyo at ang tumulong sa kanya para maging successful ang kanyang negosyo. Hindi ko maintindihan kung bakit ibang tao ang pinasalamatan niya. Hindi ko naman ugaling magyabang o magmaliit ng efforts ng ibang tao. Pero kumpara naman sa babaeng yun, di hamak na mas may naiambag ako kesa sa kanya. Nagtrabaho lang naman siya sa negosyo ni Jean. Bakit nagawa sa akin ng boyfriend ko to? Bakit ibang babae ang naging inspirasyon niya? Bakit hindi ako? Bakit sa ibang babae siya nagpasalamat? Bakit efforts pa ng ibang babae ang kanyang nakita? Hindi ba niya nararamdaman na suportado ko siya sa lahat ng bagay mula sa finances hanggang sa moral support? Mayora Iska Morena, sinubukan kong pigilan ang aking sarili pero hindi ko rin kinaya. Siguro, may mga magmamataas ng kilay kapag nalaman nila kung ano ang ginawa ko. Pero sige, aaminin ko na. Inaway ko na ang social media manager ng negosyo ni Jean. Maaring wala naman talaga siyang kasalanan. Pero hindi ko talaga maiwasan ang maghinala. Baka kasi Mayora, nilalandi na niya ang boyfriend ko, kaya ibinaling ko talaga sa kanya ang aking inis at galit na nararamdaman. Magmula noong siya ang pinasalamatan at pinagmalaki ni Jean sa maraming tao, hindi ko inisip kung sumusobra na ba ako. Dahil ang alam ko lang, nasaktan ako sa nangyari. Kahit wala pang malinaw na dahilan kung dapat bang magselos ako sa kanya, wala na akong pakialam. Ang alam ko lang, ako ang dapat na inspirasyon ng aking boyfriend at hindi yung babaeng yun. Hello? Oh babe, bakit ka napatawag? Elsie, ano po nabalitaan ko? Inaaway mo raw si Glyza? Totoo ba yun? Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mas kinakampihan mo yung social media manager mo kaysa sa girlfriend mo. Sagutin mo muna kung ano yung tinatanong ko. Totoo bang inaway mo si Glyza o hindi? Kung sasabihin kong oo nga, ha? Inaway ko yung babaeng yan. O ano naman sa'yo ngayon? Elsie, hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit mo inaaway yung mga nagtatrabaho para sa atin? Kasi naiinis ako sa kanya. Hindi niya ginagawa na maayos yung trabaho niya. Ano? Maayos naman nagtatrabaho yung tao ah. Ano ba problema mo? Ah, ganon, 2 araw nang walang pinopost yung social media manager mo, kaya sinita ko. Ang dahil lang dun? Nagalit ka sa kanya ng ganon? Napakababaw mo naman. Hindi ka babawan yun eh. Hindi kasi siya nagtatrabaho, kaya pinagalitan ko. Oh, mali ba yung ginawa ko? Maling-mali yung ginawa mo dahil wala ka na sa lugar. Ano ka na-expect mo? Araw-araw may ipopost si Glyza sa social media? Pagpahingayin mo naman yung tao, Elsie. Binabayaran natin siya, Jean, ha? Gawin naman niya dapat yung trabaho niya. At hindi lang yan ang kiniinisan ka sa kanya eh. Ang pangit ng mga caption at videos na ginagamit niya. Walang dating. Paano tayo makaka-attract ng mga customer kapag lagi siyang ganyan? Elsie, hindi mo trabaho yan. Siya ang nakakaalam yan. Kaya wag mo siyang papakialaman. Dapat lang na makialam ako dahil nagtatrabaho siya sa atin. Kung hindi ako satisfied sa ginagawa niya, aba,
Malamang may karapatan ako na sitahin siya. Wala kang karapatang gawin yan dahil hindi naman siya nagtatrabaho para sa'yo. Ako ang may-ari ng negosyong ito, hindi ikaw. Anong sinabi mo? Hindi mo alam kung ano yung mga naisakripisyo ko para dyan. Nagpapasalamat ako sa mga natulong mo. Pero ako pa rin ang may-ari ng negosyong to. Kaya ako pa rin ang masusunod at hindi ikaw. Kaya pala hindi ako yung pinasalamatan mo sa speech mo. Baliwala na kasi ako sa'yo. Yung bida sa speech mo. Yung social media manager mo. Umamin ka nga sa akin. Hmm? May relasyon ka ba sa babaeng yan? Ano? Napaka-merisyoso mo naman. Yun lang ba talaga yung dahilan kung bakit mo siya pinagalitan? Ha? Nang dahil lang sa pagsiselos mo. Umayos ka nga. Sumusobra ka na eh. Sa pakikipag-usap sa akin ni Jean sa mga oras na yun, hindi ko na talaga maiwasan na maghinala sa kanilang dalawa. Sobra-sobra na ang pagtatanggol niya sa babaeng yun. Alam ko, hindi ako ang may-ari ng negosyo niya, pero may usapan kaming may kikitain pa rin ako dyan dahil ako ang may pinakamalaking pinasok na pera sa kanyang negosyo. Ang akin lang, may kontrol pa rin ako sa kanyang negosyo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako pa ang naging masama sa pagsita ko sa social media manager niya. Oo na, nagsiselos na ako. Pero totoo namang nagkukulang na sa pagtatrabaho ang babaeng yun. Nakakapagtaka na talaga. At pakiramdam ko, may pagtatakip na nangyayari sa kanilang dalawa. Elsie, ito. Mocha frap. Huwag ka na mahiya. Sa'yo na yan. Salamat. Saktong-sakto, nai-stress ako ngayon sa trabaho eh. Alam kong hindi ka lang sa trabaho na stress. Pati na rin sa negosyo nyo ni Jen. Hindi naman ako kasama dyan, Mark. Ang sabi nga ng kaibigan mo sa akin, siya yung may-ari, kaya siya lang yung masusunod. Pero unfair naman yata yun. Ikaw yung tumulong sa kanya nung walang-wala siya. Na hindi nga niya may tatayo yan kung hindi mo siya binigyan ng pera. Sorry, Mark, pero ayoko na sanang pag-usapan eh. Nasasaktan lang ako. Pwede ba kalimutan na lang natin? Pero hindi naman tama yung ginagawa niya sa'yo eh. Ikaw ang nagpapakahirap para tulungan siya. Tapos ibang tao yung pinasasalamatan niya. Okay na yon. Ayoko na magsalita tungkol dyan. Baka mamaya, ang sabihin niya eh, pinagseselosan ko lang yung social media manager niya. Ayun, kaya ginagawan ko ng issue. Alam mo, meron kang dapat malaman eh. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Kaya lang, ako namang gumawa ng gulo. Teka, dapat kong malaman? Anong ibig mong sabihin, Mark? Naalala mo yung gabing unang nagkakilala kayo ni Jean? Yung nag-inuman tayo? Oo, bakit? Ano bang kinalaman ng inuman na yun sa problema namin ngayon? Hindi ba depressed si Jean nung mga panahon na yun? Di ba? Naalala mo yun? Kinulit mo lang siya kaya bigla siyang nag-open up sa atin. Hindi ko makakalimutan yan. Patong-patong yung mga pinagdadaanan niya nun eh kasi nakakaramdam siya ng pressure sa mga magulang niya. Tapos, nireject pa siya ng babaeng nililigawan niya. College classmate daw niya yata yun. Kilala mo ba kung sino yung babaeng nang busted sa kanya? Hindi eh. Wala din naman siyang binabanggit na pangalan sa akin tsaka magmula nang naging kami. Kinalimutan ko na kasi yung tungkol dyan. Hindi ko rin talaga kakilala yung babae. Pero alam ko kung sino siya. Hindi kasi ako pwede magkamali. Yung social media manager ng negosyo ni Jean. Yung Glyza. Siya yung nang busted noon sa boyfriend mo. Mark, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman napagkakamalan mo lang. Hindi, Elsie. Hindi ako pwede magkamali. Siguradong sigurado ako. Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Nung time kasi na yun, sobrang bagsak na bagsak si Jean noon. Ipinakita niya sa akin yung social media account ng babae habang ikwento niya sa akin kung gaano kasakit yung ginawa niya sa kanya. Iba talaga yung tama ni Jean sa babaeng yan. Pero kung totoo yan, bakit hindi man lang nila sinasabi sa akin yan? Syempre. Kapag sinabi nila sa'yo yung totoo, sigurado magsiselos ka. At saka,
meron ka pang dapat malaman. Naniniwala ako na si Glyza talaga yung naging inspirasyon ni Jin kung bakit may kinalaman sa mangga yung naging negosyo niya. Talaga ba? Bakit mo naman nasabi yan? Alam kong weird itong sasabihin ko sa'yo, pero alam mo, naalala ko lang yung kwento ni Jin sa akin nun eh. Mango. Mango yung palayaw ni Glyza dahil mahilig nga raw yan sa mangga. Tapos akalain mo ngayon, nagtatrabaho pa sa kanya? Mark, siguraduhin mong totoo yung sinasabi mo sa akin ah. Dahil kung totoo yan, hindi ko matatanggap na mas pinapaboran niya yung babaeng nanakit sa damdamin niya kaysa sa akin. Sa akin na ginawa yung lahat para sa kanya. Paunti-unti nagiging malinaw na rin ang lahat. Kahit pa sabihin nilang hindi sila nagkaroon ng relasyon, meron pa rin silang nakaraan, Mayora. Hindi pa rin sinabi sa akin ni Jean kung ano ang totoo, kaya para sa akin, niloko pa rin niya ako. Kaya naman pala ako ang hindi pinasalamatan dahil bago naging kami ni Jean, siya ang naging inspirasyon ng boyfriend ko. Pati vision ng negosyo ng boyfriend ko sa kanya rin ang galing. Ang kakapal talaga ng mga mukha nilang dalawa. Ako ang nagsakripisyo. Ako ang nagbigay ng pagmamahal para sa kanya. Pero kung sino pa ang babaeng tumanggi sa kanya, siya pa ang nakikinabang sa pagmamalaki at pagmamahal niya. Babe, sorry na. Nabigla lang naman ako sa mga sinabi ko sa'yo last time. Patawarin mo na ako. Pinuntahan pa kita dito para lang makipag-usap sa'yo. Sana, hindi mo na lang ako pinuntahan. Hindi naman ako importante sa'yo, di ba? Babe naman, huwag kang nagsasalita ng ganyan. Kaya nga inaayos ko yung problema natin, no? Huwag mo nang ayusin. Puntahan mo na lang si Mango. Total, mukhang masaya ka naman na sa kanya. Ano? Sinong Mango? Pangalan ba yun? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo eh. Huwag ka nang magmaang-maangan sa akin, pwede ba? Sinabi na sa akin ni Mark kung ano yung totoo. Kilala ko na kung sino si Mango. Hindi ko nga alam kung sino yung Mango na yan. Huwag mo akong ginagawang tanga, Jean. Alam mo kung ano yung sinasabi ko, ha? Hayop ka! Kaya pala mangga yung negosyo mo. Nang dahil dyan kay Mango, na mahal mo. Umamin ka na nga. Si Glyza yung babaeng dating nambasted sa'yo, di ba? Siya si Mango, di ba? Elsie, huwag na nating idamay si Glyza dito. Nananahimik yung tao, oh. Kung may problema tayong dalawa lang. Hindi yung dinadamay mo pa yung ibang tao. Sagutin mo yung tinatanong ko sa'yo. Huh? Sino ba talaga si Mango? Bakit ginugulo niya tayo? Oo, aaminin ko na. Sige na. Si Glyza nga, si Mango. Ito talaga si Mark kasi. Hindi niya naman na kailangan sabihin talaga sa'yo yun eh. Lumalaki pa tuloy itong gulo na to. Alam mo, kung hindi sinabi sa akin ni Mark yung totoo, hanggang ngayon nagmumukhang tanga pa rin ako sa ginagawa niyo sa akin ng babaeng yan. Tinutulungan niya lang ako. Nakakatulong ba talaga yung ginagawa niya? Lalo lang lumaki yung problema natin, oh. Pati yung taong nananahimik lang, nadadamay pa sa gulo. Si Mango. Si Mango ba yung sinasabi mo? Pwes, hindi siya inosente dito. Dahil kung di dahil sa kanya, hindi tayo nagkakaproblema ngayon. Bakit ba siya yung sinisisi mo? Nagsiselos ka lang eh. Wala ka na naman sa lugar, oh. Pwede ba itigil mo na yan? Hindi to maganda para sa negosyo ko. Oo nga pala. Si Mango nga pala, yung inspirasyon mo dyan sa lintik na negosyo mo. Yun ba yung dahilan kung bakit nagagalit ka, ha? Wala namang masama kung siya yung inspirasyon ko eh. Ang galing mo rin ano, ha? Harap-harapan mong sinasabi sa akin ngayon na mas inspired ka pa sa babaeng dating nang busted sa'yo kaysa sa akin na girlfriend mo. Oo! Sa totoo lang, napakababaw lang ng niyang problema mo na yan. Pinapalala mo lang yung sitwasyon natin, oh, dahil dyan sa pagsiselos mo. Kung ikaw kaya yung nasa posisyon ko, ha? Ano kaya yung mararamdaman mo? Binigay ko yung lahat-lahat sa'yo, Jean. Nagsakripisyo ako para sa negosyo mo. Tinulungan kita sa abot na makakaya ko dahil mahal kita. Pagkatapos malalaman ko, ibang babae pala yung inspirasyon mo para sa negosyo na yan. Ano ngayon? Ano gusto mo gawin ko para matahimik ka, ha? Tanggalin ko si Glyza sa trabaho ko. Hindi ko magagawa yan. Kaibigan ko rin yung tao.
Huwag mo namang hingin sa akin yung mga ganyan. Siya pa rin ba yung pipiliin mo kaysa sa akin? Mahal mo pa rin ba si Mango kaya binabaliwala mo na ako? Huwag mo tatanungin sa akin yan. Hindi kita papatulan dyan. Hindi ba? Hindi ba magiging kawalan sa'yo kung sakaling makikipaghiwalay na ako? Talaga ba mas mahalaga sa'yo si Mango kaysa sa akin? Sige, kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Wala na akong magagawa eh. Pero hindi ko hahayaang mawalan ng trabaho ang isang tao na wala namang kasalanan. Siguro nga. Siguro hindi ko siya dapat sisihin. Dahil ang totoo, ikaw naman talaga yung may kasalanan kung bakit nangyayari lahat ng to. Tinagyahan na niya yung nararamdaman mo para sa kanya. Pero siya pa rin yung minamahal mo. At kung sino pa yung taong laging nasa tabi mo, siya pa yung hindi na mahalaga para sa'yo. Mayora Iska Morena, nakipaghiwalay na ako kay Jean dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa niya. Pero hindi ko pa rin pakakawalan ng basta-basta lang ang isang bagay na ginawa ko. Malaki ang nailagay kong pera sa negosyo yun. Kaya hindi pwedeng siya lang ang makikinabang. Kaya naman, Mayora, inobliga ko siya na ibalik sa akin ang perang binigay ko sa kanya para maipatayo ang kanyang negosyo. At nung una, tumatanggi pa siya. Nagsimula na akong mag-ingay sa mga taong kakilala namin. Kaya naman napilitan tuloy siya na ibigay kung ano ang hinihingi ko sa kanya. Ayaw din niyang masira siya sa ibang tao, Mayora. At baka madamay pa ang kanyang negosyo. Hindi ko alam kung nasa tama pa ba ako. Lalo na dahil din sa akin kung bakit nasira ang pagkakaibigan ni Jean at ni Mark. Pero kasi, Mayora, nasaktan ako. At hindi naman pwedeng hindi ito pagbayaran ng lalaking minamahal ko. Dahil siya ang dahilan kung bakit pinagdaraanan ko ang hirap na ito. Hanggang dito na lang muna, Mayora Iska Morena, ang aking kwento. Hanggang sa muli, nagmamahal at nasasaktan, Elsie.